Eto na mga kabasketball, Renz Abando bakit nga ba tinanggal sa Gilas ni Coach Tim Cone? Kai Sotto kaya nang maglaro sa Gilas ngayong November at Jordan Heading isinisigaw na ng mga Pinoy basketball fans. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ng Samahang Basketball ng Pilipinas patungkol nga sa ating national team ay ipinakilala na nga nito ang Gilas Pilipinas 16-man pool na pagpipilian ni Coach Tim Cone para sa nalalapit na pagsasimula ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong November 26. Kumpleto mga kabasketball, etong original 12 ng ating Gilas Pilipinas sa pangunguna syempre ng kakabalik lang mula sa injury na ating pambatong si Kai Sotto. Nandiyan din ang ating naturalized player na si Justin Brownlee, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, AJ Edo, Junmar Fajardo, Chris Newsome, CJ Perez, Jamie Malonzo, Calvin Optana. Sila yung at Calvin Optana, no? Sila yung 12 na original. Ngayon mga kabasketball, 4 yung idinagdag ni Coach Tim Cone sa pangunguna ng matagal na nating nire-request, no? Diyan nga sa Gilas 610 na si Quentin Melioria Brown, nandiyan din si Japet Aguilar at RJ Abarrientos at ang ating backup naturalized player na si Ange Kwame. Ngayon may mga nagtatanong mga kabasketball kung bakit tinanggal pa ni Coach Tim Cone eto nga si Renz Abando na isinama niya sa 16-man pool doon nga sa FIBA Asia Cup. So yan ang question, especially nung mga taga-suporta ni Renz Abando. So bakit siya tinanggal pa? So it's either may mga mas ikino-consider ngayon etong si Coach Tim Cone gaya ni Ange Kwame, baka ma-injured daw. Halimbawa etong si Justin Brownlee, eto naman si RJ Abarrientos, nakita ko injured pa, no? Etong si CJ Perez, baka pinaghahandaan niya yan. Si Quentin Melioria Brown, matik yan kasi kailangan natin ng big man. Si Japet Aguilar mga kabasketball, baka nakikita rin ni Coach Tim Cone na baka hindi makapaglaro si Kai or may ma-injured na naman na malaki si Japet Aguilar. Pero medyo malayo na, no? Etong si Japet Aguilar, diyan nga sa mga pagpipilian. So sayang para sa mga taga-suporta ni Renz Abando, pero pwede rin naman kasi na si Renz din ang nagpahinga muna kasi kakasimula niya lang doon sa kanyang team sa KBL. Kakabalik niya lang, 2 season siya nawala. So baka masayang pa, baka ma-injured pa, baka lang ganon. Ngayon mga kabasketball, isinisigaw na ng mga Pinoy basketball fans etong si Jordan Heading para paglaruin sa ating national team. Kasi nakita natin sa mga nakaraan, kulang na kulang tayo ng mga 3-point shooters na ipinambabato naman sa atin, no? Yun ang talagang ipinangdudurog sa atin. Ngayon, kailangan natin ng shooter gaya ni Jordan Heading. Hindi ko lang alam kung anong iniisip ni Coach Tim Cone. Hindi niya ba kursunada si Jordan Heading? Hindi ba siya nagagalingan? O ayaw bang pakawalan ni Coach Jot Reyes? Ano ba ang meron? Sana yung mga reporter na itatanong nila yan kung ano ba, Coach, hindi ba kursunada si Jordan Heading, o baka ayaw ibigay, baka pwede kami makatulong, ipagpaalam namin sa TNT, baka ipahiram, no? So kaya talagang madiin si Coach Tim Cone doon sa sinasabi niyang sistema, yung kumbaga yung familiarity ng bawat players, baka yun ang ipipilit niya, no? So kaya lang kung hindi mo kukunin, hindi talaga magkakaroon ng familiarity yan etong si Jordan Heading, pero sayang yung talent niya. Ngayon patungkol naman sa ating pambatong si Kai Sotto na hindi naman nilagay ni Coach Tim Cone doon sa FIBA Asia Cup sa 16-man pool niya. Ngayon inilagay niya na para nga dito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers na magaganap na. Magsisimula na ngayong November. Kasi sa totoo lang mga kabasketball, by November 26, talagang most likely nakakapagkaya ng maglaro ni Kai. Hindi ko lang alam kung 100% na, pero kaya na. Kasi alam ko baka
itong October magsimula na siya ng mag-training or mag-practice na mayroon ng mga banggaan, no? Kasi kaya niya nang mag-isa, dumadakdak na rin siya, diba? Feeling ko kaya nang maglaro ni Kai. Ngayon, ang dalawang posibleng maging hadlang lang sa kanya ay kapag pinigilan siya ng medical team ng Koshigaya, yung mother team niya dyan sa Japan B-League. Baka kasi syempre hindi pa mas maganda kung makita natin na nakapaglalaro na si Kai doon sa Japan, saka natin kukunin. Mas madali yon. Pero kung hindi pa naglalaro si Kai doon sa Japan, baka mahirapan tayong paglaruin sa Gilas. Baka pigilan nila, especially kung duda pa talaga sila na 100% healthy na etong ating pambatong si Kai Sotto. Ang ikalawa naman, nakikita ko baka si Coach Tim Cone mismo ang pumigil sa kanya na teka lang, check muna natin, baka kayang-kaya naman na etong Guam, no? Nandiyan naman si QMB, kompleto naman tayo. Pwedeng si Coach Tim Cone ang pumigil kay Kai Sotto, especially kung nakikita niya na medyo duda pa siya, no, doon sa health netong ating pambatong si Kai Sotto. Kung nakita niya hindi pa 100%, pero alam ko si Kai gigil ng makabawi, no, para sa ating Gilas Pilipinas. Hanggang dyan mga kabasketball, ano masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.